Magandang gabi po sa bawat isa at sa mga kapatid po nating nakikisa sa ating pong Facebook Live. Kamusta po ang panibagong taon sa ating mga buhay sa pasimula sa unang prayer meeting po natin sa taong ito? Kamusta po tayo? Excited po ba tayong patuloy na maglingkod sa ating Panginoon? Sige po, tayo po'y tumayo at sama-sama pong nating basahin ang awit 145 verse 1 to 9. Awit ng pagpupuri. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka Yahweh at karapat dapat na ikay purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita. At isasaysay ko ang mga gawa mong nakahanga-hanga.
Ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita sa lahat ng tao'y aking sasabihing ikaw ay dakila. Ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitin nila ng may kagalakan ang iyong katwiran. Si Yahweh mapagmahal at puno ng habag. Hindi madaling magalit, ang pag-ibig ay wagas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, pagkalinga niya ay mamamalagi. Tayo po ay sama-samang manalangin. Dakilang Diyos at manaming nasa langit, Panginoon, maraming salamat pong muli sa panibagong taon na ipinagkaloob mo po sa iyong mga anak. Salamat po, Ama, dahil ikaw po yung aming Diyos na hindi po tumitingin sa aming mga kahinaan. Salamat, Ama, sapagkat parati po naming nararanasan ang iyong pong biyaya, ang iyong pong kabutihan, ang iyong pong katapatan, kahit kami po ay madalas mong nasusumpungan na hindi tapat. Salamat, Ama, sapagkat kami po ay sama-samang magpapatuloy sa taong ito nang may kagalakan, nang may pag-asa, na nandun po, Ama, yung aming pong pananalig sa iyo, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay patuloy mong tutulungan, patuloy mong pagtatagumpayin sa lahat po ng mga pagsubok sa buhay namin, sa lahat po ng aming kahinaan. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw po yung may hawak ng aming future at nais mo po ay kami po ay masumpungan mo na nagtatapat at kami po, Panginoon, ay patuloy na sumusunod sa iyo. Ama, sa gabi mong ito, hinihiling po namin na patawarin mo po kami sa mga nagawa po namin hindi maganda sa iyong harapan, sa mga naisip po namin, sa mga nasabi, sa mga nagawa po namin. Kami po, Panginoon, ay linisin mo po at patuloy na maging karapat-dapat po kami sa gabing ito sa prayer meeting. Ama, dalangin po namin na pangunahan mo po ang mga anak mo na tatayo dito sa harapan. Lalo po, Panginoon, yung anak mo po na gagamitin sa gabing ito na magbibigay ng iyong mensahe. Tago mo po siya, Ama, sa iyong likuran at sa aming pong mga prayer time. Ikaw po patuloy ang tumugon sa mga dalangin po namin na alam po namin, Panginoon, na ito po ay para sa ikabubuti po namin. Sa aming pong pagpapasalamat, Panginoon, ikaw po ang patuloy na mapapurihan at patuloy na mag-ipo itong isang encouragement po sa bawat isa kung paano po ikaw napakabuti sa Panginoon sa buhay ng iyong mga anak. Ama, marami pong salamat at ito pong aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ngayon naman po ay papangunahan tayo ni Brother Russell sa ating pong pag-aawitan. Magandang gabi po sa ating lahat. Happy New Year po sa bawat isa. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen. Tayo po ay magsama-samang kumanta, magpuri sa Panginoon dahil sa lahat ng ginawa niya para sa atin. Awitin po natin ang salamat, salamat. Pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinilit mo't ilagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang masaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang
aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ang iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Mahal sa akin, katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Palakpakan natin ang Diyos sapagkat siya'y mabuti. Tayo po ay patuloy na umawit sa Panginoon. I-declare natin ang lahat ng bagay na ginawa niya sa ating buhay. Kung gaano siya kabuti sa bawat isa sa atin. Kung paano na tayo niligtas. Kung paano ang ginawa niyang sakripisyo para sa atin. Patuloy tayo umawit. Awitin natin. Salamat, Panginoon. Sandigang matibay ang iyong pangako.
lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa kalakas ng puso na sugatan, sa pagsubok ng iyong pinahintulot. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa salamat, Panginoon. Salamat. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o maikukubli, maging sa dilim ng gabi, sa kalungkutan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat, sa dalamhati at sa kabiguan, sa kaluban ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulot. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa aking salamat, Panginoon. Salamat. Diyos aming Ama, kami po ay sumasamba
at nagpapasalamat sa gabi na to. Salamat Lord dahil kami po ay ulit ay nakapagpuri sa iyo. Aming tinataas lamang at nawa Lord itong lahat ay mag-glorify ka. Salamat Lord sa bawat isa na nandito sa aming prayer meeting ngayon. Bless us Lord. Patawarin niyo po kami sa lahat ng mga ginawa naming kasalanan. Huwag niyo po kaming maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Lord, salamat sa lahat ng ginawa niyo sa amin. Sa Diyos ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po, idadako po tayo sa ating pong pasasalamat. Mainam po na simulan po natin ang panibagong taon na tumatayo po dito tayo sa harapan para po magpasalamat sa mga kabutihan at katapatan na patuloy pong naranasan natin sa Panginoon. Babasahin ko po ako na po maunang magpasalamat. Babasahin ko po yung Jeremias 29 verse 11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Yun. Nagpapasalamat ako sa pangakong ito ng Panginoon na patuloy nating mapanghahawakan sa taong papasok na ito na nasa ating Panginoon ang kasagutan sa lahat ng ating dalangin, mga hinihiling, mga plano natin na bagamat yung iba hindi po tinutugon ni Lord, alam naman natin na yun po ay may dahilan siya at yun po ay nais niya yung pinakamabuti nga po sa atin. Salamat din po sa Panginoon sa mga blessing po nitong nagdaang taon na talaga pong ang daming blessing financially, materially, at maging sa mga na rin po, mga pagsubok din po na kung saan po ay patuloy po tayong pinalalakas ni Lord at nais po niya ay patuloy tayong manghawak sa kanyang mga salita, patuloy tayong lumakas sa biyaya lamang po niya. Sa Diyos po ang papurit pasasalamat. Magandang gabi po sa bawat isa. Ako po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon una sa 2 taon na provision niya sa akin sa paglilid ko dito sa church bilang president. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi po nakita ko po yung kabutihan niya hindi lang po sa akin kundi sa buong kabataan ng ating church kasi po may nakapagbanggit lang po sa akin na ako lang daw po yung president na wala pang trabaho nung namumuno po ako. So, nung si Ate Lira po, may work na siya, nag-president siya. Si Ate, may work na siya. Pero ako, wala pa akong work, student pa lang ako, tapos president na ako. Tapos si Bianca po yung next, may trabaho na po din siya. Ako wala pa rin. Kaya, yung provision po ni Lord sa paglilid ko, hindi po siya nagkulang kahit po nung, ayun nga po, ngayon po, president naman po ako ng Central East District natin. Wala pa rin po akong work, pero natapos po namin yung gawain namin nung December at naging maayos po. Kaya doon ko po napakita kung gaano kadakila, gaano katapat ang Panginoon. Bagamat tayo po ay nagkukulang sa Kanya, pero siya po, hindi po talaga siya nagkukulang sa atin. Kaya papasalamat po ako sa Panginoon sa leadership na binigay niya po sa akin at hindi ko man po mapangako pero gagawin ko po yung best ko para mag-lead pa sa gawain niya. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa mga provision niya last year dahil madami pong gastusin pero naniniwala nga po ako na siya po ang magpo-provide sa mga gastusin pa at sa mga
pangangailangan pa naming pamilya sa mga susunod na taon at buwan at araw. Kaya po sa Diyos po ang papurit pasalamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako din po ay nagbabalik ng mataas sa papurit pasasalamat sa Panginoon sa aming sambahayan. Dahil po itong year 2025, lalo na po itong mag-e-end ay medyo napakabigat. May masaya, nagbibigay ang Diyos ng kagalakan, meron ding malungkot. Una po ang pinagpapasalamat ko dun sa aking anak na special child. Di po namin sukat akalain na siya po ay nagkumbulsyon. Kasi po siya ay kumpleto naman ang gamot niya. Sabi nga nila, napakataba. Ang sabi ng kapatid ko, i-reduce namin. Pero po mayroong panahon na siya po ay hindi nakakatulog. Magdamag, maghapon kung mga 3 araw. Katulad po kahapon. Ang totoo po ay puyat. Puyat ako dahil binabantayan. Kasi baka po umulit. Pero salamat po sa Panginoon dahil sa panalangin nyo. Lalo na po nung time na nakabulagta siya, hindi po namin siya magalaw kasi nasyak din po kami. Sa loob ng pagkatira namin doon sa Dampulpers, hindi naman po talaga siya inatake. Noon lang po. Buti hindi po kami nakaalis na mag-asawa. Akala ko ay sinapunin kasi nakita ko, ako ay ang kinukumbulsyon si Ricky. Palibhasa po yung malaki, hindi rin niya kaya. Kaya bumagsak talaga po siya sa lupa. At salamat din po sa Panginoon dahil nung tawagan ko po si Rika, na-contact po yung sekretarya ng doktor niya dahil hindi naman namin siya pwedeng dalhin sa ospital. At salamat po sa Panginoon dahil tumugon naman po yung doktor kahit nasa ibang bansa. Nagbigay po siya, tinanong ko ano mga iniinom. Nag-add lang po siya. Pero 2 gabi na naman kami pinuyat. Kaya salamat po sa panalangin nyo dahil alam ko pagka maraming nananalangin, ang Diyos po talaga ay kumikilos at gumagawa. Saka sinurrender ko na rin po sa Panginoon kung anong kalooban niya kasi wala naman talaga po ako magagawa. Pero ang pag-asa ko po ay sinabi niya sa Jeremiah 33:3, kung tatawag ka sa kanyang pangalan, siya ay tutugon at ipakikita niya ang mga mahiwaga at di malirit na bagay. Salamat din po sa Panginoon kasi marami din pong blessing na dumating. Dumating nga po yung kapatid ko galing ng ibang bansa. Nagulat po ako dahil talagang pastor na po siya. Ang totoo, pinakapasaway po yun. Pero dahil din po sa kabutihan niya, malaki na po ang pinagbago. Tsaka hindi ko nga po sukat akalain na sa kanyang estado sa buhay, ngayon ay naglilingkod po siya sa Panginoon. So 2 na po kami sa pamilya. At salamat din po sa Panginoon kagabi, meron po kami bisita. Yung akin pong kapatid na nasa Cavite, kasama niya yung kanyang apo. Ipinaisip po sa akin ng Panginoon na ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Yun po, siniran ko siya habang nandidiyan. Lobby ng Diyos na talagang tumanggap siya sa Panginoon. At yung pong pang-apat na ba yun? Yung pong ang natapos po naming Christmas fellowship po noong linggo. Talagang ang joy, nandidiyan. Sa pangunguna po ni Dr. Pat at ni Sister Cecil, ang 2 life group po ay nagsama. At napakaganda naman po nang nangyari at saka maganda rin po para sa akin dahil challenge po ito, yung assignment namin na magbasa kami ng Word of God, 1 chapter bawat linggo. Kukuha kami ng notebook at amin pong pagbubulay-bulayan kung ano po yung naintindihan namin doon sa chapter na amin binasa. So blessing po yun sa spiritual. Saka siyempre po sa inyo, blessing po kayo sa akin.
dahil nakakasama po namin kayo. Kaya sa Diyos po ang papurit, pasasalamat. Ako rin po, gusto ko rin po magpapasalamat. Magandang gabi po sa ating Panginoon at sa ating pong lahat. Gusto ko lang pong ipagpapasalamat po yung isang taon na lumipas. Habang abala po kasi yung mga tao sa pagpapaputok ng bago matapos yung taon, ang ginagawa talaga namin ni Mel, hindi po kami nagpapaputok. Bago po mga minsan 15 minutes lang yung matatapos, nagpipray na po kami bago po pumasok yung taon po na po. At ako po'y nagpapasalamat po sa Panginoon sa isang taon na marami man ang mga pagsubok, marami man ang mga biyaya na dumating sa aming buhay. Hindi niya po inalis sa puso ko yung kagalakan. At naalala ko nga po yung doon po sa Bible na yung isang lumpo na dinadala siya araw-araw sa templo para lang po kumita, mabuhay. At habang ako po'y nananalangin, nakikita ko po yung aking sarili sa Panginoon na mula po nang nakilala ko siya, doon lang po ako nakatayo. Pero ang hindi po inalis sa akin ng Diyos, yung kagalakan na magpuri sa Kanya. Isa po sa nagbibigay sa akin ng kagalakan, yung marami akong madala sa paanan ng Panginoon. At habang ako'y nananalangin ng gabi na yon, sabi ko, Lord, pagkatiwalaan niyo po ako ulit sa sunod na taon, gamitin niyo po ako. Kulang man po yung kaalaman ko sa Biblia. Hindi man ako ganun karunong, katalino. Pero alam ko na kapag kayo ang aking kasama, walang imposible. Kaya ako po, natutuwa din sa mga kasamahan ko na nagbibigay ng lakas, lalo na si Brother Ronel. Alam niya kung ano yung problema ko. Hindi naman po kami nawala ng problema sa aming tahanan eh. Pero, ang gusto ko lang pong ipagpapasalamat sa lahat ng mga problema na yon. Binibigyan niya ako ng lakas ng loob para mapagtagumpayan. Kaya salamat po sa inyong lahat. Alam kong masipag kayo sa panalangin. Hindi lang sa inyong sarili, kundi sa mga kapatid niyo sa iglesia. Kaya sana po, dalangin ko po na tayo pong lahat ay makasama ko rin po sa mga gawain sa labas. Marami po yung tao na malayo na po doon sa nais ng Diyos. At katulad po yung binasa kanina ni Ninang, nais po ng Diyos talaga na puro kabutihan. Ngunit hindi po napapabuti gawa ng mas malakas po yung kaaway. Pero tayo po mga Kristiyano, malaki po yung ating magagawa sa kanila. Sayang naman po yung kurentong nakalagay. Lahat ng nagpag-isa kay Kristo ay siya na bagong nilalang. Pero sana po tayo yung puso po natin, maging laman po ng puso natin. Makatulong po tayo sa mga tao. Alam niyo po, ako nang nakaahon po ako sa isang bisyo,
nakita ko po yung aking sarili. Napakahirap na isang pamilya na magulo. Kaya po ako nagpapagamit po sa Diyos. Kaya ako po nagpapasalamat sa lahat ng mga ginagamit dito ng Diyos para magturo. Turuan tayo. Pero hindi. Ang kinatutuwa ko po, ito po nakakadagdag para po magamit ko po sa labas. Kaya sana po lahat tayo, yung ating natutunan, i-apply po natin ito para lalo po tayong lumago. Sa Diyos po ang kapurihan. Ako rin po, nais ko pong magpasalamat sa Panginoon. Una po, isang magandang gabi po para sa inyong lahat. Ipinagpapasalamat ko sa Panginoon, una yung buhay. Buhay namin pamilya sa loob ng 1 taon na ipinagkaloob niya sa amin. Buhay, kaligtasan, pagpapala, at maraming dalangin ang natupad sa amin noong 2025. Marami ring opportunity na ipinagkaloob sa amin. Ipinagpapasalamat ko sa Panginoon na siya ay aming nakilala. Ako at ang aking pamilya. Pinagpapasalamat ko sa Panginoon yung mga panibagong opportunity na paparating ngayon 2025. Ipinagkakatiwala ko rin kay Lord yung buhay namin sa Kanya sa taong ito. Nawa ay siya ay patuloy na kami gabayan, ingatan. Pinagpapasalamat ko rin sa Panginoon na kahit anong pagsubok yung bumangga sa amin ng kami ni Mean o ang aking pamilya, patuloy na pinapakita niya sa amin na siya'y tapat. Kahit na sa kabila na kami nakakagawa ng mga pagkakamali, hindi tama at kalugod-dugod sa kanyang harapan, patuloy niya kaming pinagkakatiwalaan, binibigyan ng mga opportunity na kami malapit sa kanya. Kaya lahat ng mangyayari sa amin ngayon 2025, maganda man ito o hindi, 2026, maganda man ito o hindi, kay Lord ko ipinagpapasalamat, ano man ang mangyari. Kay Lord ang papuri at pasasalamat. Ay nako. Ay nako. O, Tita Bebe, hindi pa. Wala pa akong sinasabi. Walang iyak. Happy New Year po sa bawat isa. May dalawang bagay po akong nais ipagpasalamat. Unang-una po, salamat sa Lord na katulad po ng mga sinabi, ng mga naunang nagpasalamat, hindi po perpekto ang buhay, nagkakaproblema, nagkakaroon ng maraming pagsubok, pero salamat po dun sa mga pagkakataon na yun. Kasi doon po natin mas nakikita kung anong Diyos po ba yung meron tayo. Salamat kay Lord most specifically na thankful ako kay Lord kasi lahat doon sa family namin nakatanggap, nakilala na si Lord, may Kristo na sa puso. Pag dumating yung mga pagsubok, thankful kami kay Lord kasi yung foundation namin is yung love na nagmumula sa Panginoon. Salamat kay Lord kasi sa kabila ng mga pagsubok, problema, hindi pagkakaunawaan, ang magbabayin talaga sa lahat is yung love na nagmumula sa Panginoon. So, salamat dun sa mga ganong pagkakataon na mas pinagtitibay ng Panginoon yung pamilya namin sa mga ganong sitwasyon. Pangalawa po, salamat kay Lord kasi sa ilang taong pananalangin, thankful ako kay Lord kasi parating na yung panahon na pakakasalan ko na yung taong binigay niya sa akin. Hindi ako. Hindi pa naman nanonood ng live yun. Nasa biyahe pa. So, salamat kay Lord kasi ito yung hindi ko na-expect na mangyayari sa akin last year dahil sa dami na nangyayari sa buhay ko. Sobrang busy, ganyan. Pero salamat kay Lord kasi in His time talaga, mangyayari lahat nung kalooban niya. Kaya, salamat kay Lord dun sa katugunan niya sa lahat ng panalangin. At alam ko, siya din yung mag-provide nung lahat nung mangyayari.
Kasi excited pa po ako nung engaged na ako eh. Pero nung nakita ko pa yung parating na preparation, parang, ay Lord, ikaw na po talaga bahala. So, yun yung pinagpapasalamat ko kay Lord na nandun yung mas excited ako ngayon. Kasi panghabang buhay na to. Yun na yung nakikita ko ngayon. And yun na yung pinakita sa akin ng Panginoon. So, salamat po kay Lord kasi alam kong hindi lang ako yung masaya, pero mas marami pong masaya dun sa darating na future para sa akin. So, sa Lord po ang papuri at pasalamat. Para po sa mga nais pang magpasalamat, i-reserve na lang po natin next week. Ang ngayon naman po, tinatawagan ko si Sister Hermie para po sa prayer of thanksgiving. Magandang gabi po sa lahat. Magpapasalamat na rin po ako. Ako nagpapasalamat din ako kay Lord sa buong taon na binigay niya sa amin. Hindi ganoon kadali sa amin ng taong 2025. Pero naging magaan lahat dahil nandiyan si Lord na lagi naming pinaguhugutan ng lahat, ng lakas, ng pag-asa. Nagpapasalamat din ako kay Lord na tungkol kay Jared na in-x-ray siya kahapon. Kahapon nga. Hindi na siya kailang operahan kasi medyo okay naman yung tubo ng buto niya. Medyo gumalaw pero maganda naman daw sabi ng doktor. So yun, pinabalik ko ang pagpupuri at pasasalamat ko sa ating buhay na Diyos. So iniling ko po ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Ama naming Diyos, lubos ka naming pinupuri, pinapasalamatan sa gabing ito, Lord. Dahil po lagi mo kaming binibigyan ng dahilan para magpasalamat sa iyo. Hindi lamang po sa mga pagpapalang ibinibigay mo, kundi sa mga bagay na nabibigatan kami, Lord. Dahil nararamdaman po namin na lagi kang nandyan, na lagi mo kami binibigyan ng pag-asa. Salamat po sa mga tumayo dito na nag-testimony, na patuloy po ka pong pinupuri, Panginoon. Maganda man o hindi ang nangyari sa buhay nila, pero ikaw po yung itinataas nila sa buhay nila. At kami pong lahat, ayun po yung gagawin namin, Panginoon. Alam po namin na hindi naman perpekto ang buhay, pero meron po kaming perpektong Diyos na laging gumagabay sa amin. Hinihiling po namin, Panginoon, na sa taong ito, ikaw po yung patuloy na humawak sa amin sa mga panahong nanghihina kami. Salamat din po, Panginoon, sa mga answers prayer na binibigay mo. At salamat din po, Panginoon, sa mga parating pang tugon mo para sa amin. Huwag mo po kaming pababayaan, Lord. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon man po ay pakinggan po natin ang buhay na salita ng ating Diyos sa pamamagitan po ni Brother Ronel. Hindi na ako pwede magpasalamat eh. No? Sige, next week na lang daw, reserve na lang daw for next week. Siguro, alam niya kasi mahaba yung message ngayong gabi. Amen. Okay. Buhay na salita ng Diyos. Amen po ba? Ang salita ng Diyos ay buhay. Amen? Ayan, kung paano si Bea ay buhay na buhay ngayon. Lumagay ka pa talaga sa harap. Gusto mo lagi na may mention ka. Salamat po sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa buhay natin. At nagpapasalamat tayo sa mga testimonies na ating narinig. Alam niyo po, bakit nga ba napakabisa ng panalangin? Dahil magaling ako mag-pray, hindi ba? Hindi, sapagkat ang panalangin ay salita ng Panginoon. Amen po ba? Napakasarap na kapag tayo ay nananalangin, we mention, sinasalita natin ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at ang salita ng Diyos ay
buhay. Alam niyo po mga kapatid, nung panahon ng Panginoong Jesus, nung siya ay nangangaral, siya ay sikat na sikat. Sinusundan siya ng maraming tao. Bakit hindi? Maraming napapagaling sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Marami ang napapakain, libo-libo ang napapakain dahil sa kanyang mga salita. Tunay na napakasikat ng Panginoong Jesus. At kung titingnan natin yung kanyang mensahe na matatagpuan natin sa Matthew chapter 5 and hanggang chapter 7, ito yung tinatawag na Sermon at the Mount o yung kumbaga sermon sa bundok. Sapagkat ito'y literal na sermon ng Panginoong Jesus sa mga tao sa may gilid, sa paanan ng bundok, sa may gilid o tabi ng dagat o lawa ng Galilea. Hindi na siya makaporma nung time na yun sapagkat sinusundan siya ng mga tao sapagkat ang kanyang mga salita ay tunay na makapangyarihan. Alam niyo po, kung ating ibubuod ang sermon sa bundok, ito yung mga koleksyon, mga sinalita ng Panginoon, mga spiritual at mga moral na mga aral na inaasahan ng Panginoong Hesus na matupad sa mga tao. Ito'y makapangyarihan at naririnig nilang makapangyarihan. Hangang-hanga sila sa Panginoong Hesus sa kanyang mga sinasabi. Pero sa kabila po ng lahat ng iyon, umaasa ang Panginoon na ito'y kanilang tutuparin sapagkat ang salita ng Diyos, ng Panginoong Hesus ay buhay at makapangyarihan. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Di ba? Kayo ang asin ng sanlibutan. Napakarami niya mga sinasabi tungkol doon sa kaharian ng langit. At pagkatapos ng sermon na iyon, sa pinakadulong bahagi ng chapter 7, sa 28 and 29, ay ganito ang pangungusap na mababasa natin. Namangha kay Jesus ang mga tao nang kanilang marinig ang kanyang pagtuturo, sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng tagapagturo ng kautusan. Nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng tagapagturo ng kautusan. Tanong mga kapatid, kailan tayo namangha sa mga salita ng Diyos na ating narinig? Manghang-mangha. Kailan natin na-appreciate yung salita ng Panginoon na binibitawan every Sunday, every prayer meeting, o naririnig natin sa TV, at tayo'y namangha? Kailan ang mga pagkakataon na iyon na katulad ng mga taong manghang-mangha sa Panginoong Hesus? Kailan tayo namangha sa salita ng Diyos? Dahil sa ating pagkamangha, kaagad nating itong sinunod. Wow! Mga kapatid, hindi dapat nagtatapos sa pagkamangha lamang ang pakikinig ng salita ng Panginoon. Dapat sa ating pakikinig, ito'y kailangan nating ipamuhay. Tapos na po ang mensahe. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nais po naming ipagkatiwala sa iyo ang iyong mga salita. Sapagkat ito ay iyong salita. Ito ay buhay. Kayo mismo, O Panginoong Hesus, ay salita na siyang naninirahan sa aming buhay. Kung bakit meron kaming buhay, hindi buhay sa mundong ito, kung hindi buhay na ipinamumuhay sa mundong ito, na umaasa na ang buhay na ito'y magpapatuloy sa isang buhay na walang hanggan na makakapiling ka namin. Huwag po nawang mawala ng saysay ang iyong mga salita sa gabing ito. Ito'y aming mapakinggan, mangusap sa amin, maging buhay, nawa ito sa aming buhay. Kayong maitaas sa aming kalagitnaan at sa aming buhay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Hindi po, joke lang po yung tapos na. Pero ganon yung
pinakabuod ng lahat ng iyon. Gaano po ba kahalaga na hindi lamang tayo nakikinig, bagkus isinasagawa natin ang ating napakinggan. Dahil sabi ni Apostol Santiago, kung tayo ay nakikinig, pero hindi naman natin ito isinasagawa, ang bagay na ito ay walang kabuluhan. Kung tayo'y may pananampalataya, ngunit wala naman itong pagsasagawa, ito ay patay. E di lalo na hindi nakikinig, ano? Yung mga nagse-cellphone na lang na hindi nakikinig, ay wala talagang buhay na matatanggap. Ngunit hindi nagtatapos sa pakikinig ang salita ng Diyos. Hindi nagtatapos dito. Ang pinakamahalaga rito upang ito'y maging buhay sa atin, ito'y dapat nating isa buhay. Babalik po tayo dun sa sinabi ng Panginoong Hesus sa verses 24 hanggang 27. At alam kong alam na alam po ninyo ito. Sa verse 24, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino. Sino po matalino rito? Na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba, sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal. Sa English, foolish. Ikaw ba naman? Na nagtayo ng iyong bahay sa buhanginan. Ano? Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas ng hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Ano ang kahulugan ng talinhagang ito na binanggit ng Panginoong Hesus? Alam niyo po, ang talinhagang ito ay kumakatawan sa kalidad ng pamumuhay ng dalawang taong may sinasabing pananampalataya. Sinasabi niya na siya'y mananampalataya. Pero maikukumpara ang uri ng kanyang pananampalataya sa kanyang mga gawa, sa kanyang mga pinagsisikapan, sa kanyang ina-apply sa buhay. Maaaring pareho silang umaaten sa isang church. At ang church na yon ay maaaring BAC, kasama ang miyembro ng buong pamilya, at maaaring pareho silang nasa ministry. Baka nakatayo pa ngayon sa inyong harapan. Ngunit, ang pundasyon ng isa ay bato at matatag. Sabi sa talata, siya'y matalino sapagkat hindi lang siya nakikinig kung hindi ina-apply pa niya ang kanyang napakinggan. Samantalang ang isa naman ay mangmang. Ang kanyang pundasyon ay walang tibay kung kaya't gumagalaw ito. Siya ay tamang nakikinig lamang, ngunit hindi ina-apply ang kanyang napakinggan. Mga kapatid, baliwala ang mensahe ng Panginoon. Ito'y walang buhay kung hindi ito tunay na pumapasok sa ating buhay at magdudulot sa atin ng gawang mabuti. Gawa upang i-apply ang ating natutunan. Ang taong matalino ay pinakikinggang maigi ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pinagsusumikapan niya matupad yung standard ng Panginoon. Hindi po ba dapat tayo'y maging katulad ni Kristo? Pinagsisikapan niya na maging katulad ni Kristo in any way. Ang pagpapahalagang moral ay lagi niyang inaayon sa moralidad ng Biblia.
hindi nakakatuwa, kung hindi nakakabahala, marahil may ilan sa atin dito, nagko-quote pa ng mga mensahe sa Facebook, pinopost pa, nire-repost pa, na hindi nauunawaan ang nilalaman ng kanyang pinopost. Ang standard o ang morality na ay hindi nakaayon sa salita ng Panginoon. Nakakatakot ang bagay na iyon. Kahit na sinong tao ang pang nagsabi, sikat na personality pa ang nagsabi ng bagay na iyon, kung hindi mula sa salita ng Panginoon, iyan ay walang buhay. Piliin nating mabuti ang ating pinopost. Pinagsusumikapan niyang i-apply ang mga aral ni Jesus sa tulong ng panalangin at sa pamumuhay ng may kabanalan. Alam niyo po, ang taong mangmang, mababaw. Mababaw ang kaisipan at ang kanyang pananaw. Ang nakakalungkot, yung taong mangmang na binabanggit dito, hindi siya nababahala sa kanyang kalagayang espiritual. Sa harapan ng Diyos, siya'y walang pagsusumikap na ito ay mas mapabuti pa. Ang lahat ay panglabas lamang. Sapat na yung makita ang taong ito maaring involved o kabahagi sa mga gawain sa iglesia, umaattend sa iglesia, ngunit wala ang tunay na puso para sa Panginoon. Alam niyo po, nakakalungkot. Ito ang katotohanan. Marami ang nagsasabi na sila ay Kristiyano, ngunit hindi tunay na born again, na binago ni Kristo. Marahil yung ilan ay nakakabit lamang sa pangalan ng iglesia. Ipinagmamalaki, I am a member of a Christian church, a family church. Brother o sister pa nga ang tawagan namin. I am a born again Christian. Marami ang nakagamit ng ganoon. May nakilala pa nga ako, proud na proud siya, na siya'y magkaroon ng ID. Member ng Baliwag Alliance Church. Mga iba naman, tapat sa pagsunod doon sa mga nakasanayang kultura at tradisyon. Ipinangangalandakan pa, this is a Kamakop way. At kapag yung mga bagay na mga pagbabago ay kanyang tinutuligsa o para sa kanya, yan ay mali sapagkat ito ang tama, ito ang tradisyon, ito dapat tayo. Merong ganon. Legalistic. Meron din namang mga minana lamang na pananampalataya. Yung bang ang magulang ay mananampalataya. Lalo na yung may katungkulan pa sa church. Malamang ang tingin sa'yo, ang turing sa'yo, ay Kristiyano din. Mga kapatid, hindi ang ating samahan ang magliligtas sa atin. Hindi ang mga ginagawa natin para sa iglesia ang magliligtas sa atin. Bagaman ang mga ito ay mahalaga. Hindi ang pakikinig lang, kung hindi ang pagsunod sa salita ng Diyos, ang sukatan ng ating totoong kalagayan sa harap ng Diyos. Hindi ang pakikinig lang ang sukatan, kung hindi ang pagsunod sa salita ng Diyos ang siyang tunay na sukatan ng ating totoong kalagayan sa Panginoong Jesus. Kung hindi tayo abider, kung hindi tayo tagasunod ng salita ng Panginoon, useless ang ating pakikinig. Tingnan po natin, sa tatlong bagay na ito, ang ating kalagayan, yung personal na relasyon natin sa Panginoong Hesus. Kung mayroon talaga tayong tunay na relasyon sa ating Panginoong Hesus, hindi lamang tayo tagapakinig, kung hindi tayo'y tagasagawa ng mga ito. Ang pakikinig ng mabuti ng salita ng Panginoon
dapat ito'y dumadaloy sa kaibuturan ng ating puso na nagpapalago ng ating pananalig sa Kanya. At ito yung tinatawag nating relasyon na patuloy na lumalalim hanggang makatulad natin siya sa character o sa pagkatao. That's yung tinatawag nating intimate relationship. Kaya kapag sinasabi nating mayroon tayong relasyon sa Panginoon, unti-unti yung ating buhay ay nakakahawig doon sa character at pagkatao ng Panginoong Hesus. Kaya mapapansin natin ngayon, hindi na tayo yung taong sinasabing nagpupumilit na itinataas ang sarili sapagkat tayo unti-unting nagpapakambaba. Amen po ba? Lahat ng humble nga magtaas ng kamay? Wala pa. Hindi pa. On the process pa eh. Na? Patuloy pa tayong binabago ng Panginoon. Ayan. Ang hindi sumusunod ay hindi talaga tunay na nagmamahal sa Kanya. Sabi ng Panginoong Yesus sa John 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Maliwanag po ba? Ang ating relasyon sa Diyos, ang nagtatag sa atin ay ang pag-ibig ng Diyos. Gaya ng sinasabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. A very intimate relationship. Ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak. Alam natin yon. Nag-iisang anak dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ganon na lang ba yon? Na kung sino man na sa Kanya ay sumampalataya, ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam na alam na alam na alam natin iyon. But alam nyo ba, na-realize ba natin yung dakilang pag-ibig ng Panginoon? That is very powerful. Yung buhay na Kanyang ibinigay. Kapag nare-realize natin ang bagay na ito, yung buhay na sinakripisyo ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, tandaan natin, hindi lang upang tayo ay iligtas, kung hindi upang manahin natin yung pag-ibig na iyon. Kaya ang isang tunay na relasyon ay mayroong tunay na pag-ibig. Nagmamahalan po ba tayo? Yan. Kaya para wala tayong maka-amen eh, no? Yung mag-asawa lang yata yung tunay na nagmamahalan eh. Tayo as member ng Baliwag Alliance Church, nagmamahalan po ba? Yun dapat. Ipinakita na ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Kung kaya dapat ito'y nagmamanifest sa atin. Ang isang tunay na relasyon ay mayroong pag-ibig. Dahil ang relasyon na binuo ng Panginoong Hesus, ang pundasyon ay pag-ibig. Bigla kayo ngayon nagbabatian na, bigla, Amen. Alam niyo, maging si Apostle James ay nagbanggit sa bagay na ganyan. Ang ating pananampalataya, kung wala naman talaga itong hindi nagbubunga ng mabuting gawa, niloloko lang natin ang ating sarili. Yan ay hindi tunay na pananampalataya. Kung ang pananampalataya natin ay binuo ng Panginoong Hesus na nag-ugat sa pag-ibig, dapat na makita sa atin ang isang tunay na pag-ibig, pagmamahal sa ating mga kapatid. At itong matindi, hindi lang tayo umiibig sapagkat in return, kaya tayong ibigin. Pero yung quality ng pag-ibig ng Panginoong Hesus, tayo'y makasalanan.
tayo'y kaaway ng Diyos. Sinasaktan natin siya. Hiwalay tayo. Kriminal tayo. Tayo'y marumi. At sa kabila ng lahat ng iyon, minamahal tayo ng Panginoon. Ang tanong ay ganito. Tayo po ba ay mayroong tunay na relasyon sa Panginoon? Kung mayroon, ang ating kagalit ay ating mamahalin. Kung sino man ang nakagawa sa atin ng hindi maganda, ipagpapatawad natin. Sapagkat yun ang dapat nating tingnan, yung pag-ibig ng Panginoon. Hindi lamang tayo nakikinig, isinasagawa natin ang bagay na ito. Pangalawa, ang pakikinig at pagsasagawa nito ay makikita natin sa ating kahandaan sa mga pagsubok o tukso ng kaaway. Sabi sa talata, nakita natin ang matalinong tao na matagumpay sa pagsubok. Yung isa naman, bagsak at wasak na wasak. Yung mangmang. Ang tanong ay bakit? Dahil walang pagsasagawa ng mga narinig na salita ng Diyos. Paano po ba tumatatag ang isang tao? Paano po tumatatag ang isang tao? Hindi po ba dahil sa mga pagsubok na dumarating sa atin? Ang layo ng Panginoon sa mga pagsubok na yan ay upang tayo ay tumatag. At pag sinabi ni Apostol Pablo, nagpapasalamat siya. Kapag tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, ito ay nagdudulot sa atin ng katatagan. Katatagan. Yung kahit paulit na pagsubok na iyan, tayo ay tumatatag. Ngunit bakit tayo tumatatag? Dahil sa salita ng Diyos na ating ina-apply. Naalala ko ang Panginoong Yesus nung siya ay tuksuhin ni Satanas. Hindi po ba? Ano ang kanyang gamit at depensa? Sabi niya, nasusulat. Sabi ng salita ng Diyos. Sa mga temptations, sa mga pagsubok na dumadaan sa ating buhay, wala na po tayong iba pang depensa upang mapagtagumpayan iyon kung hindi ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon. Paano natin nagagamit ang salita ng Panginoon? Bantayan natin ang ating mga isip, ang ating katawan, ang ating espiritu. Ito yung mga bagay na inaatake palagi ng kaaway. At kapag nangyayari ito sa ating buhay, tandaan po natin mga kapatid, ang sinasabi ng Romans chapter 12, verses 1 and 2. Ano sabi ng Romans chapter 12, 1 and 2? Sabi ng Apostol Pablo, dahil alang-alang doon sa mayamang biyaya ng Diyos, nakikiusap ako sa inyo, ialay ninyo ang inyong buhay bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito yung nararapat ninyong pagsamba. Ano ibig sabihin mga kapatid? At sa verse 2 sabi niya, huwag na kayong makiayon sa mundong ito. Sa halip ay mag-iba na kayo, magbago na kayo ng isip upang malaman at maunawaan ninyo kung ano ang nararapat, kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Ang totoo niyan mga kapatid, ang salita ng Diyos, ang number one na hindi lamang natin depensa, kung hindi ating panlaban. Ang problema ay ganito. Ang ating kaisipan ay occupied ng mga bagay na wala namang kinalaman sa Kanya. Paano tayo magiging matagumpay kung ang laman ng ating isip ay walang kabuluhan? Kaya, ibahin na natin yung isip natin. Ano ibig sabihin doon? Tanggalin at alisin yung mga kaisipan ng mundong ito. Ang ipalit natin ay ang salita ng Diyos. Upang nang sa ganon, pagdating ng mga pagsubok,
Pagdating ng mga temptation, meron tayong huhugutin laban doon sa kaaway. Ano yung ating tabak? Ang salita ng Diyos. Hindi lamang yan mga kapatid. Ang pangatlong dapat nating tingnan ay yung araw ng paghuhukom. Sa verse 21 hanggang 23, pabalik tayo, ano po? Ito ang nakakalungkot. Nakakalungkot na marinig sa araw na iyon. Marami ang tatawag ng Panginoon. Panginoon, Panginoon! Ngunit sasabihin ng Panginoong Hesus, lumayas kayo. Hindi ko kayo kailanman nakikilala. Sasabihin pa nila, gumawa kami ng himala, nagpalayas ng demonyo sa pangalan ninyo. Ngunit sasabihin niya, lumayas kayo, kayong mga gumagawa ng masama. Ouch! Ang sakit nun. Ang sakit nun. Kapatid, kumusta tayo? Busy ba tayong nagpe-perform sa kingdom? Magaling na magaling ba tayo sa ating ministry? Totoo mga kapatid, pwedeng gamitin ng Panginoon tayo. Pero, hindi ibig sabihin ng paggamit sa atin, may katiyakang tayo'y ligtas. Pwede ka magpalayas ng demonyo. Pwede ka maging powerful preacher. Pwede kang isang magaling na instrumentalist. Pwede ka maging magaling na worship leader na marami mga tao ang lumalapit at nabibless at nako-convert dahil sa'yo. But it's not a guarantee that you will enter the kingdom of God. Panginoon, Panginoon, yun ang nakakalungkot. Sa hinaba-haba pa ng prosesyon, baka sa walang hanggang kapahamakan pa rin ang tuloy. Ang tanong ay bakit? Babalik tayo doon sa ating tunay at tunay na relasyon sa Panginoon. Tandaan natin, hindi tayo, hindi yung ating performances, hindi yung ating ministry ang guaranteed natin, kung hindi yung ating buhay na nakikinig sa salita ng Diyos, sumusunod at nagpapasakop sa salita ng Diyos, that will enter the kingdom of heaven. Mga kapatid, suriin natin ang ating sarili sa pamamagitan ng mga tanong na ito. Tunay ba natin siyang nakikilala? Meron ba tayong tunay na personal na relasyon sa Panginoong Hesus? Paano natin siya makikilala? Sa kanyang mga salita. Ang bunga ba ng banal na espiritu ay nakikita sa atin? Paano magkaroon ng bunga? Mula sa kanyang mga salita at patuloy na i-apply. Nakikita ba si Jesus sa buhay natin? Makinig ng mabuti sa kanyang salita at tularan natin si Kristo. Minamahal ba natin siyang talaga? Mapuspos tayo ng kanyang mga salita at pagkatapos ay i-apply natin ang lahat ng ito. Hindi magiging mabisa ang salita ng Diyos kung ang salitang ito ng Panginoon ay dadaan lamang sa ating sistema na parang wala lamang at hindi nagpe-penetrate, hindi natin minimeditate at ina-apply ang salita ng Panginoon. Nawa, lahat tayo ay muling siyasatin ng ating sarili
doon sa standard na ibinigay ng Panginoong Hesus. Pakinggan natin ang kanyang salita at sundin sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa pagkatinuruan ninyo kami. Ang iyong salita ay tunay na mabisa, makapangyarihan at ito ay buhay. Tulungan niyo kami, Panginoon. Bagaman ito ay masakit, na patuloy na dumudurog sa aming mga puso. Ngunit di ito, Panginoon, ang dahilan upang ito ay ayawan namin. I-justify namin yung sarili namin na aring mas tama pa yung aming mga pananaw. Kung hindi, Panginoon, ang iyong mga salita, nawa yung dumurog sa aming mga puso. Makita namin, Panginoon, ang aming kalagayan. Magsisi kami sa aming mga kasalanan at sumunod kami sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagtuturo. Sa inyo ang mataas na papuri at pasasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Salamat po, Brother Ronel, sa napakagandang mensahe. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa ating pong prayer time. Basahin ko lamang po yung ating mga prayer item. Ang ating pong mga Bible study sa Bakalan at sa Palawan Street at ang Adult Sunday School po. Gayun din po ang ating worship service, ang Balka, mga kapatid po nating hindi na natin nakikita dito sa iglesia, ang BAC Senior, mga ministry ng ating iglesia, outreaches po, at saka po yung ating mga church worker. Gayun din po ang ating bansa, ang new CMT officer, auxiliary president, at ang ating pong 5 pastor at family. Gayun din po ang mga kapatid po nating may sakit at mga nasa abroad. Magharap-harap na lamang po tayong unang row saka pangalawang row. Ibigay ko po yung prayer item. Gawin niyo pong specific yung ating pong prayer item.
kung tapos na po tayong manalangin, hinihilingin ko po na ipag-pray niyo po yung pamilya na inyo pong nasa kaliwa niyo po. At gayon din po sa mga prayer request niyo po.
Tapos na po tayong manalangin. Nihiling ko po na bumalik na po tayo sa ating mga upuan. Ngayon naman po, idadako po tayo sa ating pong offering. Announcement po, January 14. Ang ating pong speaker ay si Brother Jeff Gracela. Presider po ay si Brother Aga Ledesma. Song leader po ay Sister Lira Gomez. Last December 17 po, ang offering po natin ay 1,216. Purihin po natin ang Panginoon. Ang attendance po natin ay 58. Ang food assigned po ay ang mga women. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga kaloob na ito. Salamat po, Ama, sa mga trabaho, negosyo na mayroon po kami. Dalangin po namin, Ama, na patuloy mo po itong pagpalain at patuloy po kaming makapagkaloob sa iyo. Dalangin po namin, Ama, na patuloy po itong magamit sa mga pangangailangan po sa aming iglesia. Salamat po, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ngayon naman po ay tinatawagan ko si Pastor Ayan para po sa ating closing prayer. Maraming salamat po, Sister Ann. Paalala po sa bawat isa, ngayong linggo po ay ang ating congregational meeting, kaya nire-remind po natin ang bawat isa na maging present sa Sunday. Mahalaga po ang ating presensya. Gayon din, ini-encourage po namin ang lahat na maglista sa ating mga ministries. Marami pa pong bakante sa ministry natin ngayon. Malapit na po ang ating orientation. Kaya maganda na tayo nakapaglista bago dumating ang orientation. Tayo po ay fasting ngayon. Tayong lahat ay tumayo para sa ating pangwakas na panalangin. Panginoon, nais po namin ipagpasalamat yung linggo-linggong reminders sa amin. Marahil para sa iba, ang prayer meeting at ang worship service ay hindi ganoon kahalaga, pero para sa amin, malaking bagay na kami ay nakaka-attend dahil alam namin ang bawat salita ninyo na buhay ay siyang magagamit namin para mabago rin po ang aming mga buhay. Maraming salamat dahil sa bawat salitang nagmumula sa inyong salita ay siyang dahilan kung bakit ang puso naming matigas ay unti-unting nababago. Maraming bagay sa aming buhay ngayon na dapat naming iwasan at dapat naming iwanan. At ang tanging salita nyo lamang ang siyang makakatulong sa amin. Kaya maraming salamat din, Panginoon, sa inyo pong pag-uudyok sa amin na umattend ng prayer meeting at maging ng aming worship service. Naway patuloy niyo po kaming kausapin, lalong-lalo na sa mga panahong kami ay nagbabalak na gumawa ng isang bagay na hindi po nakakalugod sa inyong harapan. Patuloy niyo po kaming kausapin at baguhin upang yung buhay naming ito ay maging kalugod-lugod sa inyo.
Patuloy niyo pong pag-isahin ang pamilya ng Baliwag Alliance Church. At maging sa amin pong pag-uwi ngayon, ingatan niyo po ang bawat isa na kami makarating ng maluwalhati sa aming mga pamilya. Sa inyo po ang kapurihan. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Magandang gabi po sa bawat isa.